business kayo, medyo alalahanin nyo naman kami kasi we can supply you tonelada ng pagkain. No? The ITAS are producing. Ano, yung hawak ninyo are from the ITAS. No? Libre yan. Pero mas maganda siguro kung may bayan. Ano? Ang gagawin lang ninyo, pagka harvest na kayo, you can call that or bring it dun sa pwesto ni Ruben at Mary Ann sa Quezon City. Ibalik nyo naman yung seeds. Right. One of those can produce 5 kilos of seeds. Ayan, you can, we'll see. Anyway, go ahead. Next one is one artist. Yung mahilig mag-painting sa inyo, no? Dinrawing niya yung sa hindi sa tarpaulin, sa canvas itong lahat ng gulay ng bahay ko doon. Nabigwalo. Dinala ko sa Korea. Mukhang na-overweight yata ako. Naiwan ko yung ito. Na mabuti na ng heavy trato ako. No? But it's one good painting that was done by a farmer, sculptor, and painter na nag-aalaga ng manok sa sabuhin. Mamaya, pakikilala ko siya sa inyo. Next one, alright. Ito ang sa analysis namin, problema ng Pinas. Hindi lang ng Pinas, ng buong mundo. Ano? Starts with letter F. Basahin na natin sabay-sabay. Food, farm, fuel, heats, F1, fertilizer, fish, forest, finance, fund, fraud, flood, fire, famine, feud, faith, family. Ito lang isang course na itong pwede nang i-lecture ito ng 1 semester. No? But people are being diverted, sinasabi niya, ang problema natin politika. Ang problema natin economic or social. Nakalimutan nila that these are the cause of hunger, malnutrition, disease. You know? We have to refocus our programs, both of government, business, and everyday activities. Next one. So, ang coping mechanism from our point of view is Bahay Kubo, the original, tandaan niyo yan ha, original Filipino variety. Yung variety, sari-sari. Kasi sinabi rin, sari-sari lang naman yan eh. Maliit lang yan. But it's also a variety, it's micro farming system for sustainable production of high nutrient and high value food crops. Ang technology, ito ang technology natin. Ang tawag ay V5. Simple lang, no? Venture on the variety of vertical climate vegetables. 10 of the vegetables dun sa stanza, first stanza ng Bahay Kubo are vines. Diba, saan ang bunga ng singkamas? Saan siya? Saan? Lupa. You belong to the 98% of Filipinos na hindi pa nakakita ng singkamas na it's a vine, no? And then it would flower, and then meron siyang bunga parang Baguio beans. That's where you get the seeds. So hopefully, within the year, ma-discover ninyo na yung palang singkamas, ang bunga, hindi yung root, hindi yung tuber, no? Ang bunga niya nandun sa taas. Okay? If you still don't believe, kailangan i-demo nyo sa Quezon Circle at saka sa Roseros. Ito ang bunga ng singkamas. Okay? Next one. Alright. So ito na yung ano. We would like to have a garden of high nutrient and high value food crops. So alam niyo yung sigarilyas, ano? Yung sitaw. Ito yung asawa ng painter na ano kanina, si Claudia, taga Bacolod sila. Nag-migrate sila dito
wala silang lupa, wala silang bahay, may nakita silang lote dun sa katabi namin. So, mga 250 square meters yata yun. No? Taga-alaga ng manok yung asawa ni Claudia. And then, Sunny, medyo masipag ng kaunti, gaalaga ng manok. Yung chicken manure, ginagamit niyang fertilizer para doon sa mga tinatanim niya. Kumuha siya sa isang area na katulad nito, this size, nagtanim sila ng upo. Next one, we also would like to have a garden of medicinal plants. If you have 1 hectare, taniman na lang yun ng bayabas, yung native na bayabas. Baka meron kayong lote, get in touch with us. No? We'll provide you the seedlings ng native variety ng bayabas. There is money in that one. Hindi lang yun. It's one of the richest in vitamin A and vitamin C. Bukod dun sa masarap na jam, masarap din naman. And then, you have the other medicinal plants. Balunggay, marami ng advocates niya, no? But Banaba and Lagundi are Dr. Tan and Dr. Sia Galvestan have come up with a book now. It costs 1,000 pesos. It's called 100 Medicinal Plants. No? Pero dito. Next one, gusto rin naman nating colorful flowers and fragrant flowers. Ano? Pero, meron ba kayong damadinotse dito? Meron ba kayong ilang-ilang, sampagita, kamya, at ano? Let's have more of those. No? If you want colorful ones, bougainvillea are among the variety of colors. Next one, ito naman yung Garden of Herbs and Spices. Si Ruben Villanueva will help us on this one. No? Sa sili lang, at saka oregano, pandan, panglad. Ang daming damo sa paligid natin. Ano? May pugon, may ano pa ba yung talahib. Eh bakit hindi natin tablan ng damo din, no? Tanglad, which is also medicinal. You can use it also for drinks, cooking. Next one, ayan. Ito ang technology ng Pinoy. Ang tawag natin, balag. Ang problema, ang mga Pinoy, mas mahilig sa balag ng alanganin. Kasi tatayo siya ng magandang balag, katulad nito, no? It's good for 2-3 years. Dumating ang bagyo, ito ang first prize namin na award kasi instead of 18 lang yung tinanim niya, ay ginawa nilang times 2. Kasi sabi niya, walang pechay dyan sa kanta, walang saluyot, walang kangkong, walang kamote, walang sili, walang gabi. Kaya dinagdagan nila. May pechay pa. So, I'll introduce you to them later. Okay, next one. Right. We have in our mind na pag nagtanim ka, parang monocropping. Ano, no? But that is not the Filipino way. The Filipino way, ang halaman doon ay sari-sari. No? Halimbawa, yung kalabasa, nakikita ba nyo? Nandun? Umakyat. Yung upo nandun. Patola, kundol, may sitaw, may ube, may pechay, all in one. Kasi itong mga nag-i-introduce ng greenhouse, puno, pero karaniwan white house kasi plastic. Eh, monocropping ang hinahan nila. Kung lettuce yan, lettuce, tomato, at saka it's a waste of space kasi puro lang dun sa baba. Eh, itong sa Pinoy, umaakyat lahat yung mga karamihan sa halaman. Pero meron tayong luya, meron tayong gabi, meron tayong kamote, from what we call multi-level. Bago na uso ang condominium, ang bahay kubo, condominium gardening na agad. Kasi
may root crops ka na, kailangan mo ng luya, kailangan mo ng laban.